na So si ano po? Sila. Dumami na yung mga DDS. So si ano po, si Jay Guevara pumasok doon sa live niya? Oo. Hindi ko alam kung siya yung sira kasi pangalan niya Jay Guevara. Opo. Nagtaka kami, sabi pangalan niya, babay pumasok na si Jay Bobo pumasok. Opo. Tapos sabay sila ni Boy Sardines. So ito po syempre pakilala po muna kayo kung anong team kayo at sino yung sinamahan nyo dati? Ikaw na, BFF sumagot. Ano kami? Artisinatics talaga kami. Opo. Si Lucring po ito. Ayun. Artisinatics kami. Artisinatics. So, ibig sabihin po ng Artisinatics ay Real Talk Chicago, tama po? Yes. Yun. Tama po yan. Then, ang pinaka-main admin namin, nabulol ako. si Pai Chang po, tsaka si Ben. So, ano po yung... ano po yung ano ng grupo nyo? Ano po yung pinaka-goal ng grupo nyo? Siyempre, hindi naman akong papaka-plastic. Gusto namin dumami talaga kami. As in. Yun ang pinaka-goal namin. Dumami ang Artisinatics para kay Real Talk Chicago. Opo. Pero ano ginawa niya? Diba? Oo. Niliin nyo, nung walang-wala siya, baksak na baksak siya, sino nandyan? Kami. Napupuyat, may sakit, okay lang. Hindi nga siya nag-ano sa amin eh. Ang tawag nito, hindi siya what you call this? Hindi siya nag-a-adjust para sa amin. Kami nag-a-adjust para sa kanya. Imagine, madaling araw, hating gabi kung mag-live siya. Opo. Ano bang oras sa Amerika? Anong oras dito sa Asia? Magkaiba. Philippines sila, ako nasa Japan ako. Iisa lang, 1 hour lang ang difference natin. Pero puyat kami para sa kanya. Opo. So, minsan hindi siya nag-adjust para sa amin. So, ito si Real Talk Chicago. Ano talaga yan? Ano ba to? Duterte ba talaga to o sumusuporta sa administrasyon? Sabi niya una, PBBM siya. Opo. Yes, PBBM siya. Kaya kami nagkasama-sama dahil lahat kami PBBM. Kung Duterte siya, no way, nasamahan namin siya. No way. Dahil sa isa pa lang, sabi na PBBM siya. Pero inamin niya sa amin, sir, na dati siyang Duterte, na-scam daw siya ni Duterte. Kasi dati daw, Duterte talaga siya. Tapos, na-scam daw siya, kaya nag-Marcos siya. Na-scam siya? Oo, na-scam daw siya kasi nabudol siya. Sabi niya, hindi man pala totoong tao si Duterte. Yung pala ganun. Mamamatay tao pala kasi 7,000 ang pinapatay niya. Pero galing sa bunganga niya yun, na sinabi niya na mamamatay tao si Duterte. Opo. Hindi naman namin sabihin niyo kung hindi sinabi. Sige. Ano po yung ano po yung masasabi niyo sa kanya kasi ang sinasabi niya ngayon, hindi naman daw si Duterte yung pumatay eh. Yun yung palagi niyang sinasabi sa live niya eh. Anong masasabi niyo doon sa mga sinabi niya ngayon? Kasi noon sinasabi niya na hindi daw si mamamatay tao daw si Duterte tapos ngayon binabawi niya. Ano pong masasabi niyo doon? Para sa akin kasi sir, kahit hindi ako matalino, kahit hindi ako bugado. Kasi pag sinabing presidente, wala namang hindi susunod sa kanya eh. Kasi makapangyarihan siya eh. Kanya nga pumatay. Siyempre, susunod sa kanya, lahat na iutos niya. Kung sinasabi niya sa artist na hindi papatay si Duterte, hindi naman siyang bumarat. Pero sino nagutos? Oo, yun. Sino? Kasi panahon ni Duterte, maraming EJK. Ako po, pamangkin ko, na biktima ng EJK. Si BFF, gano'n din. So ano yun para sa kanya? Kung babawiin niya yun, di wala siya isang salita, hindi pala siya iniwala sa gano'n eh. Na si Duterte pumatay eh. Sino pang leader? Sino leader? Kasi sinasabi na nga ni Duterte na siya pumatay, pa rin maniwala. So, walang paninindigan. So, ang grupo ninyo, nabuo ba po talaga yung grupo ninyo para sa pagsuporta sa administrasyon or talagang gusto nyo lang po? Hello? Ano po? Kasi Sige, Bebe, ikaw na. Sige, ikaw na. Ako muna.
Nabuo to, una sir, yung grupo namin, magkakilala taga kami, best friend kami apat. Binuo namin yan dahil naniniwala kami na sa patakaran at panuntunan ni Marcos, si BBM. Apo. So, nabuo yan dahil nakita namin na ito na yun, ito na yung time na supportahan ang presidente natin sa ngayon. So, nabuo siya hindi lang sa Marcos, no? Nabuo siya dahil sa naniniwala kami na kami magkakaibigan, kaya namin dumami ng bilang artist na sumusuporta kay PBBM. Kasi solid kami kaya doon kami, kung saan tama, doon kami. Opo. Doon talaga kami. Ayun. So, kailan lang po ito nagsimula, yung pag-ano niya? Kasi ako, hindi naman talaga ako nakamonitor sa kanya eh. May nagsabi lang sa akin si Mama Mita, kaya natingnan ko nga yung channel niya. Kailan po siya medyo nanlamig dyan sa grupo niyo? Ikaw na BFF sumagot. BFF, yung tanong na ganyan, kayo ni Ben makakasagot. Kasi matagal na akong wala sa kanya. Kasi ganito yon. Kaya hindi ko masagot yan kasi wala na ako kay RTC. Naramdaman ko noon na parang naiiba siya. Nagiging DDS yata to Sa loob-loob ko lang yun Nakikiramdam ako. Habang tumatagal, nararamdaman ko ng gano'n, nag-out ako sa inyo. Naiwan kayo ni Ben. Ang kayo naiwan ni Ben. Lumayas na ako sa kanya Kasi nga, ano na ako, ipokrito siya. Wala siyang kwentang tao. Wala sa isang salita. Masaktan siya kung masasaktan sa sinasabi ko, pero totoo ang mga sinasabi ko. Ipokrito siya. Tama. Daan na yan. Nag-start yung palalamig niya sa amin. Simula nang na-attend si Duterte sa Quadcom hearing. Nag-start yan. Mga last week lang siya. Oo. Pero, prior pa din siya, naramdaman na namin na bakit pag si Duterte yung topic, parang masaya siya. Opo. Tapos, buong topic na puro Duterte yun. Walang maganda na, bakit parang galit ka sa Quadcom, galit ka kay Yanis, galit ka kay Lima, bakit si Duterte yung inaano mo, samantalang PBBM ka? Ganun ba? Yung ganun na. Ang tanong ko nga siya rin, napakatindi ng respeto namin sa kanya. Tapos, walang hiya pala ang tao na to. Na, yung hindi namin deserve, na naging naging solid kami sa iyo kahit anong mangyari, diyan kami. Tapos, binalasubas mo kami. Opo. Tapos, parang ikaw siya talaga yung tunay na ipokrito parang feeling ko pinayaran. Kasi, hindi ka naman kahit ano pa mangyari kung talagang solid ka kay BBM. Kahit ano mangyari, hindi ka. Pero siya, sir, excuse na sasabihin ko, sir, kasi Christian siya kaya doon ako Opo. Christian ako, sir Pero yung kabastusan na ginawa mo sa amin, iniiwan mo kami sa ere na walang-wala. Na wala, nung sa panahon ng jump, wala ka lang, jump kami. Tapos nung nagkaroon ka ng maraming viewers ng DDS, iniiwan mo kami. Gano'n ka tarantadong tao, nakilala ko, walang utang na loob. Kaya nung ko siya, sir, saan ba kami lulugar? Ang LS mo, sir, ay puno ng DDS. Kami ngayon ang maging basher. Saan ka? Ano ka ba, sir? DDS o PBBM? Kasi feeling ko, kung mali ako, sabi ko sa kanya, sir, kinakampihan mo si Sarah. Sinabi mo ka na napaka walang utak to si First Lady na sinabihan na gano'n-gano'n si Sarah. Samantalang si Sarah may pinag-aralan daw, gano'n-gano'n. Naisip ko, ano ka ba? Saan ka? Palinharap ka ba? Unyango ka ba? RTC, unyango ka ba? Wala ka sang salita, wala kang dignidad, wala kang respect dapat sa'yo. Ano sabi niya? Sa akin, alam mo kasi, marketing strategy yan. Marketing strategy. So, wala sa puso niya yung sinasabi niyang mahal ko ito, mahal natin yung Pangulo, mahal natin, minsan mahal niya si Digong. Good afternoon po. Good afternoon po. Kasi sabi niya, sir, marketing strategy na raw yun. Kasi
ngayon na siya babangon sa pagka, niya, di ba nawala siya, bigla, konti na lang viewers niya. Oo. Nagiging 300 na lang, 200, isa nga 50 lang. So, Ngayon, sabi niya, Oo. marketing strategy na raw para bumangon siya at tumami ulit ang viewers niya. so walang paninindigan doon kung ganun yung niya. Oo, kung marketing pala eh. So, Kung marketing pala yun, sir, dapat kaming grupo, kaming artisan natin, kung ganun pala ang plano niya para i-divert lang kami, dapat nakalausap na kami. dapat oo. Respeto sana kasi isa kayong grupo isa kayong team. Di ba? Ayan po si Jack, sir. Ayan, Sir, hello good po. afternoon po. Hello po, magandang Good hapon afternoon po, Sir Ballpoint. Magandang hapon po. Pasensya na, hindi po tayo naka-live. Nag-brown out po sa amin. Medyo malakas kasi yung hangin ngayon Oo. Signal number 5 po ngayon, sir. Oo, lakas. So, yun na nga, no? So, klarong-klaro pala dito na lahat naman ng mga vlogger kailangan talaga ng views, totoo naman yan. Pero kung wala kang paninindigan, sasabihin mong mahal mo si presidente, ang administrasyon, ang mga Pilipino, tapos bigla kang kambyo, bigla kang naging dutae, no? So, ano yun? Parang pati mga Duterte niluloko niya, ganun. Sabi niya kasi marketing strategy daw, sir. So yun, pwede po kayong magbigay isa-isa ng mensahe sa kanya po. Ikaw na muna, Ben. Sige, sir, ako muna po. Sige po. Ito lang message ko sa kanya, sir. Kung talagang mahal mo yung grupo mo, mahal mo ang Artisanatics, hindi mo kami iiwan, hindi mo kami babaliktad. Tandaan nyo po, dalawa kami ni Pai ang naiwan. Habang yung dalawa wala dito. Nagpakapagod kami, nagpuyat. Yung isa nagkakasakit na, nag-therapy. Isipin nyo po yan, sir. Tandaan nyo po yan. Mahal ka namin, pero napakahulang iya mo. Sorry po. Yun lang, sir. Ayun. Respeto lang, sir. Respeto lang. Yun ang kailangan namin sa inyo. Ayun. Ako naman, Sir Atisi, wala akong nakita No, na... don't call him, sir. Okay. Huwag niyo sasabihin yung mga walang kwenta tao. Don't call him, sir. Ako naman, sabi ko sa kanya na sobrang binigay namin sa na effort. Hindi talaga namin deserve na lokohin. Kasi sobra ka niloko mo kami. Yung kabastusan nanggagaling mula sa ulo mo hanggang paa mo, wala ka nun wala. Ang kapal na mukha mo, sobrang kapal na mukha mo. Matindi ka talaga sa matindi. Magkano binayad sa'yo para bumaliktad ka, hayop ka? Sorry sir sa term ko pero kasi masama talaga ang loob ko sa kanya sobra. Opo. Antindi mo yung pagsasama, binawali-wala mo para magkaroon ka lang ng viewers. Samantala nung wala ka, nandiyan kami. Hindi pa ba sapat yun? Magkano ba dapat ibibigay namin sa'yo? Kung DDS ka, DDS. Kung PBBM, PBBM. Huwag mo na kami lukuhin. Paling harap kang gago ka Opo. Correct. Correct yan. Ikaw naman. Now, it's your turn. Ako mauna sa'yo? Ako muna, sir. Sir Ballpoint, okay na po. Sige po. Si Jack Ryan po ito. Opo. Ang masasabi ko lang kay Jerry Tuason, kung talagang gusto mo sana na bumaliktad, pwede mo naman kami kausapin sana ng matino. Wala naman problema po kung lilipat ka doon sa kabila. Wala kang maririnig sa amin kung kinausap po kami ng matino. Matino kami kausap, alam mo yan. Diyan kami parati sa iyo noong mga panahong halos walang nanonood sa iyo. Kaming 4 lang nanonood sa iyo, inaabot kami ng madaling araw. Wala kang narinig sa amin. Tapos ganito gagawin mo sa amin? Bigla mo kaming iniwan? Pwede mo naman kaming sabihan po na kahit na lang, kanya-kanya na tayo kasi gusto ko ng pera or ano po. Wala kaming pakialam doon. Yung sa amin lang po, Sir Ballpoint, bakit mo ginawa sa amin na para mo kami ginawang tanga? Hindi naman kami mga tanga. Pwede naman po sabihan na pasensya na kayo kasi matagal na tayo magkakasama. Pwede ba dahil
dahil ganito, ganyan ang dahilan niya. May intindihan po namin yun, sir. Opo. Pero, Sir Ballpoint, bakit naman yung kailangan bigla niya kami parang trapo na kami tinapon po? Yun ang hindi namin masakit sa amin, sir. Nagkakasakit. Hindi po siya ni minsan sumabay sa oras ng Pilipinas para mag-LS live stream. Parati pong oras niya at his convenience po. Tapos ganito lang mararamdaman namin bigla, sir. Di ba, Sir Ballpoint? Siyempre. Sana po naiintindihan mo at pasalamat po kami, sir. Andyan ka para sa amin. Opo. Siyempre, ano yan, matagal kayong magkakasama eh. Sabi ko nga sa live ko, choice mo naman yan eh, na babaliktad ka, nasa sayo yan. Pero dapat, siyempre, may mga nakasama ka eh. Di ba? Yes, Respeto sir. sana. Opo. Pasensya na po, Sir Ballpoint, pero kailangan ko sabihin sa kanya to. Hindi naman kami mga aso na bigla mo na lang kami iiwan. Mm-mm. Aso nga, binabalikan pa kahit nagbabaha. Tao pa, sir. Tama po. Pasensya na po, Sir Ballpoint. Okay lang po, okay Yun lang. lang po. Ako naman, si Lucreng to, hoy, RTC, makinig ka, no? Asan yung sinasabi mong respect, Gigats, respect? Nasaan yun? Nasaan yung word na yun? Lagi mo sinasabi sa amin, mismong sarili mo, hindi mo nirespeto, tarantado ka. Pasensya na po yung mga viewers sa akin, kung maririnig yung salita kong ganito, itarantado po yan. Yan lang nakilala kong tao na masahol pa sa aso. Ang aso, minsan lang silang kumakain na sinuka nila. Pero siya, lahat ng sinabi niya mga kataga sa amin, malalim ako Tagalog, nilalamon niya. Hayop siya. Nagbuklod-buklod kaming lahat dito para sa PBBM dahil akala namin tunay siya. Nababayaran pala siya. Pagpalagay natin wala kami resibo na meron siyang sinanggap na bayad or what. Bakit biglang-bigla dumating isang batalyon ng mga DDS tapos kami ang gimbusers? Tarantado pala siya. Opo. Gago! May pinag-aralan siya. Nasaan ang pinag-aralan niya? Masahol pa siya sa taong walang pinag-aralan. Kung magkikita tayo in personal, patay kung patay. Ganyan ako lumaban, RTC. Tandaan mo yan, tarantado. Pinatay ni Duterte, isa sa mga napapatay ni Duterte ang kapatid ko, naawa ka sa akin. Asan yung sinabi mong naawa ka sa akin? Kaplastikan. Gago ka. Pinadama mo kami ng pinadama kaming lahat. May nagkakasakit, may nagte-therapy, meron katrabaho, habang nagtatrabaho, ikaw pa rin iniintindi. Ako, habang nagtatrabaho, kahit mapagalitan na ako ng superior ko, talagang papasok at papasok ako sa LS mo kahit pasilip-silip lang. Yung effort namin yan, hindi mo nakita. Sinukring to, tagdaan mo! Leche ka. PI ka. Yan lang po, pasensya na po sa mga viewers, pero sagad po ang galit ko sa kanya. Sagad hanggang buto. Tandaan na lang. Opo. Pasensya na po, Sir Ballpoint. Okay lang po yan. Gigil Wala pong problema. Nagigil po ako sa kanya. Dahil pinlastik niya ako, awang-awa siya sa akin, mapatay ang isa sa mga kapatid ko, napatay ng visit na EGK na yun, kung ano man yan. I don't care kung ano man pangalan nila, basta yun, napatay ang kapatid ko doon, naawa siya sa akin. Asan yung awa niya? Kaplastikan? Gago siya? Oo. Bayaran pala siya? Ang dahilan naman daw niya po eh, hindi naman daw si Digong yung pumatay. Yun yan. Paulit-ulit eh. Yun eh. Ayun po, andun tayo sa point na hindi si Digong ang pumatay. Saan ang galing ng utos? Saan? Opo. Tama. Di ba sa kanya? Siya naman nagsabi. Ano yan? Mm-mm. Hindi pwedeng dahilan yan, hindi pwedeng dahilan yan. Walang Ikaw ang kikilos mastermind. na sa baba, Siya kasi walang mastermind eh. utos sa taas. Yes, kung walang utos sa taas, sino kikilos sa baba? Takot na lang ng mga yan. Mm-mm. Yes po. Siya? So yun, hindi siya na hindi niya alam na isa sa kapatid mo yung namatay. Tapos bigla-bigla na lang ganun. Grabe. Alam po niya, naawa po siya sa akin noon. Sabi lang, kaawa ka naman, Lucreng. Sabi niya, sa LS pa niya sinabi yun. Opo. Tapos ganyan lang gagawin niya, magiging tigil siya. Opo. Alam niya yan, sir. Alam niya yun. Naawa nga siya sa mga napatay eh. Yung kapatid ni Locre namatay, yung pamangkin ko lang, matay din dahil sa HK. Yung sabi niya palagi noon, kayo ba mga didishit? Alam niyo ba yung sabihin na namatayan? May pamilya na ba kayo namatayan? Ngayon, ganyan yung sasabihin niya. Opo. Kamping-kampi siya Ano kami. po ito? Alam niyo naman na pareho kami namatayan. Ano po ito si RTC? Nasa Amerika po ba ito? Nasa Illinois po, Chicago. Chicago. Kaya para Real Talk Chicago pala. Opo, Oo. opo.
So, ito po si RTC, hindi ba ito nag-ano sa inyo ng mga cash, mga ganun? Wala ba? Wala bang nabudol sa inyo ng mga ganun? Hindi naman po. Okay. So, samahan lang talaga and then paninindigan dapat. Yes, sir. Oo. Yun. Saka sir, hindi kami tumatanggap ng suhol o ano man o bagay na galing sa kanya. Ang sa amin lang, suporta lang. Volunteer na, purely volunteer. Volunteer lang. Oo. Volunteer lang po yan sir, volunteer Yun. lang. Volunteer natin. Wala kami Volunteer kapit sir kapalit. na ano. Pero may nagsabi sa Binubusan namin ng panahon. may nagsabi po sa akin isa po yata sa inyo yung nagsabi sa akin na parang tatanggalin na yung mga moderator sa niya. 'Di ba naka-moderate po kayo doon? Moderator kayo. Yes, kaming apat po. So tatanggalin daw Oo po sir, niya. nagano ko dun sir. Pinakita ko sa mga kasama ko na ganun palang gagawin niya, yun ang plano niya. Naka-screenshot yun sir. Ako mismo yung nakakita. Kasi sir, parang may nagsumbong sa kanya na DDS na, Sir RTC, bakit binablock kami ng mga moderator mo? Ganun, Kami po yun nagbablock. Oo. Nagtaka kami, Sir Ballpoint, excuse me, Ate Pai. Nagtaka po kami, Sir Ballpoint. Bahay po namin yung doon. Kami ang nagbabantay doon, dinidepensahan po namin siya. Opo. Isang araw nagulat kami, Sir. Parang kami na ang basher doon. Opo. Parang hindi namin alam, pati pala yung dinidepensahan namin, Sir Ballpoint. Kampi na pala sa kanila. Parang na-out of place po kami. Oo. Syempre, moderator kayo at tatanggalin na natin ng moderator. moderator kayo naman yung magdi-decide pag may basher. Talagang Opo. isasako niya yan. Tapos natanggalin niya na walang sabi sa amin. Biglang kami ang naging basher po. Ayun. Kakaiba siya, no? Ang sakit nun. Kakaiba. Oo nga. Saklap talaga ginawa niya sa atin. At Pero- saka lang, idagdag ko na po, Sir Ballpoint. Kasi Opo. ganito kami magmahal, kaming grupo. Maaga pa lang, sir, nag-research siya kami, pinapadala po namin sa kanya. Kasi ilang hours ahead ang Pilipinas kontra sa kanila sa Amerika po. So may Almost 13 hours. taga-research pala siya. Tapos itatopic niya na lang, ganun. Opo, sir. Lahat yan. Ano Kaya yun? si Jack. Ayan po si Si Jack at Brian. saka si Ben. Kasi Ben, sila ang taga-research. Araw-araw yan, sir. Nire-research namin, pinapadala namin, sir. Ang gagawin na lang po niya is babasahin niya yun, then ititimbangin niya konti, sir. Oo. Ganun po kami magmahal ng kaibigan. Wala pong kapalit yun, sir. Wala kaming inaantay na kapalit. So, Kaya masakit po ang loob namin. alam mo sa nakikita ko, pag may taga-research siya at itatopic niya na lang, parang wala sa puso niya yun basta lang may maano siya. Opo, sir. Wala yun, parang nakikita ko. Kasi ako mismo, pag nagtatopic talaga ako mismo yung nagre-research talaga. Yes, sir. Yes, sir. Although may mga nagpapasa din sa akin, pero pag hindi ko naman, hindi naman talaga pinaka-main issue, hindi ko tinatopic yan. Kung ano lang yung nasa puso ko talaga na gusto kong itopic, yun. Pero siya, imagine may taga-research taga-research Yes, pa pala, di ba? Volunteer po yun, sir. Oo. Volunteer po yun. Noon nga kasi sinasabi niya, alam mo yung mga RTC natin, sa mga moderator ko, at sipag niyan. Halos binibigyan ako araw-araw ng topic niya, kaya mahal ko sila. Sabi, kaplastik ka lang pala. Tapos bigla kami Oo. nagulat, may iba na yung nakatira sa bahay namin. Pinilayas kami. DDS na, yung nandun. Yung mga squatter na. Yes na po. Hindi namin kilala kung sino yung mga taong yun. Opo. Sana maintindihan po kami. Actually, ano masasabi nyo doon sa sa live niya kasi, may live siya, na parang pinupuri niya pasimple yung mga banateros. Yun nga, sir. Parang Oo. si Inday, sir, no? Naghumingi pa siya ng pasensya. Oo. Masakit yun, sir. Kasi hindi naman dahil sa kanya andyan kami. Andyan po kami dahil kay PBBM. Hindi dahil sa kanya. Nabuklod lang po kami dahil andyan siya, naniniwala po kami sa kanya. Pero kami pinagbuklod-buklod po kami dahil suporta po kami ni PBBM. Supporter po niya kami. Opo. Yun. So yun, masakit lang po kasi bakit ganun? Bakit naman hindi na lang kami tinapat? Di, pwede naman po kausapin kami ng ganito, di ba? Opo. So ano po yung... sabi niya? Sige po, Sige, ikaw. sir. Sige po. Sige po, kayo po. Ano, yung GC niyo po ba or group niyo, siya yung admin doon at tinanggal na kayo doon? Hindi po. Kami po ang mga admin doon, sir. Okay, Tapos okay. member po siya. Mm-hmm. So parang purely voluntarism po yung amin. Nag-recruit kami ng mga kasamahan Opo. para suportahan po siya doon. Dinidepensahan po namin siya pag may umaaway sa kanya. Ang tawag po namin dyan, lamok. Hindi namin minumura yan, sir. Kinakausap namin ng mabuti, pinagtatanggol namin siya. Opo. Tapos bigla isang araw, sir, tatanggalan na lang po niya kami ng jacket dahil may nagsumbong sa kanya na mga DDS na bakit na namin binablock. Oo. Sabi ko, Actually, trabaho natin yan matagal na. oo.
Alam niya yun. Pangit sa akin pati na sasabihin niya na nababayaran din daw dito sa mga PBBM vloggers. Wala naman siyang ebidensya. Oo. Opo. Hindi kaya Sir Ballpoint parang nagselo siya dahil hindi siya nakasama sa Hong Kong? Ba't naman siya sasama sa Hong Kong? Nasa ibang bansa na nga siya. Pupunta pa. Yun nga Ang ganda na nga ng lugar niya. Mag-Hong Kong pa siya. Hindi kaya yun po yun, sir? Actually, marami talagang nagselos, no? Pero ang sa akin diyan, kung ako pangit din sa akin, parte ko na nababayaran daw mga vlogger dito samantalang wala nga akong natatanggap dito eh. 'Di ba? Ang natatanggap ko lang yung sahod sa YouTube. Oh, yun. Yun. Oo, tapos sasabihin niya sa akin na sa amin, hindi sa akin sa lahat ng mga vlogger dito na bayaran daw dito. Paano yung sa kabila, may mga sobre doon, 'di ba? At saka kung nababayaran pala dito sa admin, PBBM admin, dapat dito na siya kasi maraming pera dito eh, 'di ba? Correct. Hindi na siya lilipat, sir. Oo. Yun lang. Hindi kaya, sir, na parang na-overwhelm siya dahil ang dami niya ng supporters, ang dami niyang followers. Kasi umabot ng 34 eh. Pero nang nag-start yan, sir, ng 15 lang. Halos kami talagang lahat ang nag-support sa kanya. Nag-ano namang pamilya para Umpisa kami din, sir. 15,000 lang po supporter niya. Oo, umabot ng ano yan, sir, ng halos kalahati. Kasi gawa namin yan. Kami lahat ng artists natin nag-effort dyan para dumami. Meron akong sasabihin sa inyo na na yung style ng live niya. Mapapansin niyo yung live niya. Pag naka-landscape siya, wala siyang masyadong viewers. Pero pag naka-portrait siya, yung live niya, maraming viewers. Alam niyo kung bakit? Kasi para siyang TikTok, ini-scroll mo lang yun. Kahit sa YouTube, nag-i-scroll kayo, di ba? Pag hindi niyo type, pag hindi niyo gusto yung pinapanood nyo, ini-scroll nyo na lang. Pero counted na yun. Counted na yun as a views yun. Kaya nga lang, wala kang revenue doon, wala kang kita. Oo, yun. Kasi walang ads yun. Walang ads. Diba? Diba tama yung inala ko? Kaya pala siya nag-change ng Kaya pansin nyo, pag magla-live siya, patayo na palagi. Talaga, portrait talaga. Portrait na siya. Kasi pag ilalandscape niya yan, lalangawin talaga siya. Tingnan nyo, meron siyang 17,000 views yata yon. Tapos yung like, 21 lang. Oo. Yes! Oo. Sir. Diba? Napansin ko yung sinabi ko sa inyo. Yun. Pero alam niyo po, Sir Ballpoint, kahit ganun lang karami ang tao sa kanya, yung noon, lalo na yung na-demonetize siya, kaming apat po, kami mga admin niya, sir. Hindi namin niya siya iniwan ni miss ni isang beses po. Andyan po kami parati sa kanya. Actually, ako sinishare ko rin yung live niya noon kasi nakakikita ko rin doon na medyo kaunti lang. Yung live kasi niya, hating gabi na eh. Syempre, yung mga tao tulog na dito sa Pilipinas. Oo. So, yung ginagawa ko, sinishare ko na lang. Pero grabe no, ang traidor talaga. Ang hirap makasama yung mga traidor na tao, no? Kasi akala natin matino, pero wala pala. Walang paninindigan eh. Sabi ko nga, mas mabuti pa ako. Sabi ko nga po, okay lang lumipat ka sa kabila. Wala namang problema eh, pero yung sasabihin mong bayaran kami, diyan ako nang gigigil eh. Sakit nun? Oo. Ang sakit nun? 'Di ba? Sakit nun, sir. So, ano pong mangyayari ngayon sa grupo nyo para lang sa mga viewers na manonood? Ano mangyayari sa grupo nyo ngayon? Buwag na ba? Or nandyan pa rin? Kami pa rin. Opo. Exclusive na lang sa amin to bilang mga magkakaibigan. Mga Opo. BFF. Syempre, yung pangalan po ng team nyo ay Artisinatics. So, pangalan niya yun. Opo. Pinalitan na po namin. Okay. Para klaro lang. Po namin ng Bongbong Marcos kami. Ayan, Real Talk Chicago ha, wala nang Artisinatics ha. Wala po. Tinanggal namin lahat. Kami na po ang BBM kami. Ayun. Namin. Para ipamukha lang namin sa kanya. Na kung bumaliktad siya, kami hindi. Opo. Hindi kami kasama sa baluktot ng pag-iisip. No way. Opo. Kasi, hindi naman kami kayang bayaran eh. Ang samahan namin, sir, para kami magkakapatid eh. Yes po. Isa nag-aaway, hindi magkakapatid. Isa nagtatampuhan po. Nagtatampuhan. Pero, pagkatapos ng tampu na yun, babalik at babalik. Kasi, Yes po. Ganun naman yung yung... Alam mo, pag hindi kayo mag-aaway sa isang grupo,
Abnormal yun. Ano yan? Kaplastik ka na yun. Kaplastik. Opo. Oo. Kaya kung nagsasagutan man kami dahil sa opinion namin. Pero hindi kaya nyo, tapos nun, hindi nyo naramdaman. Magtatawanan na lang kami, sir. Magtatawanan na lang kami pag nag-ayos na. Oo, hindi nyo po naramdaman na parang gusto niya kayong hilain doon sa mga Duterte? O random nyo? Naramdaman ko, sir. Naramdaman ko yan. Pero kasi sinabi ko sa kanya na, sir, kung pula-pula, kung puti-puti. Kasi solid ako, ginanong ko siya. Ay, ba't nasabi niyo na kay Sir BPM yung pinagawa niya sa inyo? Kunwari ginawa kayong lamok? Naikwento niyo yun? Oo. Kasi, hindi pa pala. Kasi, nung panahon, sir, na medyo... Alice Go, yung kay Alice Go. Alice Go yun. Kasi, lagi ako maalis pag Alice Go yung topic. Kasi, camping-camping kay Alice Go. Sinasabi ko, Ben, ayoko ng topic ni sir. Parang, hindi gusto yung camping-camping siya. Hindi niya ba ako kita totoo talaga nangyayari. Ganun siya. Tapos sabi ko sa kanya, sir, pwede ba kontrahin ka? Pwede ba kami maging lamok? Tapos sabi niya, oo, gawin niyo yun. Gusto ko kayong maging lamok. Gusto niyo kayong maging lamok. Kaya kami ni Ben, nakabuo ng, na kontrahin yung mga DDS. Opo. DDS shit. Tapos, yun, nabuo yun na parang, nagulat yung iba bakit nagihila mo kami. Kasi gusto ko rin makita kung ano ba sir, kung kakampihan mo ba kami, kung maging basher kami o hindi. Ganun yung ko, pananaw ko. Opo. Hindi yan ang gusto ko maramdaman ni Sir BPM. Ang sa akin, pinagawa kayo ng drama. Drama Yes. yun di ba? Yes. Na-plastic yan. Yun ang point ko dyan. Pati mga Prelude yun, sir. Yes, pati mga viewers, niloko niya. Kasi, pinagawa kayo ng drama na ganun. Yun ang mali. Yun ang ipinapoint ko doon. Kaya gusto ko malaman ni Sir BPM kung ano ang pinagawa niya sa inyo. Pati mga viewers, naloko. Kasi nga ako, naloko niyo rin, di ba? Oo. Di ba kumontra ako sa inyo? Ba't ginaganyan yung Sir RTC? Wala kasi ako alam na may drama na pala kayo. Yun ang gusto ko iparating sa mga viewers, sa Sir BPM, na ginagawa talaga kayo tau-tauhan, ginagawa Para kayo tuta kami, sir. Yes. Para kami tuta. Yan. Pero sige pa rin. Kasi para for the sake para sa kanya, kung saan siya masaya. Para taga kami tuta. Oo. Ginawa taga kaming tau-tauhan. Kasi Sir BPM, Opo. yun po yung panahon na si Mamita Star Talk pumalis po sa GC namin dahil hindi niya na nasakyan po yun. Yung issue na yung about yung, kunyari, inaaway namin yung vlogger namin. Sabi, si Lucren nga kapapasok-pasok lang, kami ang inaaway ni Lucren kasi hindi, ayaw namin siya na inaaway po yung vlogger namin. So parang ang dating prank, ganun. Yes, sir. Yes. Parang prank lang yun. Yes. Inutusan niya kami. Inutusan sila na ako naman po, sir, walang kamalay-malay na meron na palang drama na mangyayari. Inaway ko sila. Sabi ko, bakit ginaganyan yung vlogger natin? Kinukontra ko sila. Tapos sinabi na lang nila sa akin sa PM, drama lang to. Ay, tumahimik na ako, malaman kong drama lang yun. Opo. Yeah. Pero alam nyo, basher, diba? yung ganon, syempre alam ng mga ibang viewers, kilala kayo ng ibang viewers na sumusuporta kayo sa administrasyon. Tapos mag-aawayan sa loob ng ganon sa live, oo. Possible na masira yung pangulo niyan kasi sasabihin naman ng kabila, ano ba yan, nag-aaway-away na sila doon, mga ganon, di ba? So mali yung strategy niya na ganon. Parang pansarili lang talaga niya yun eh. Wala siyang pake. Yes, sir. Marketing strategy. Sabi ko nga kay BFF, marketing, bakit? Ano ba siya? Yung tawag dito, businessman, may marketing pang nalalaman. Alam mo, Sir BPM, ang tingin ko po doon, yung parang testing the water, kung mainit ba or ano. Titignan niya kung mapapasok po siya or hindi. Sa tingin ko, napasok siya nung first dahil alam niya palaban kami, sir, na pag BBM kami, BBM talaga kami. Yung sinubukan niya na maging kunyari kampi siya sa DDS, tinutuo po pala niya yun pagdating ng ilang buwan lang. Di kasi feeling ko nakiramdam muna siya kung malakas siya sa kabila eh. Yes, sir. Oo. Yes, sir. Tama po. Yan nga po ang sabi ni Jack Ryan. Nakiramdam yan. Pinakiramdaman po niya. Yun ang blueprint niya. Paano siya babaliktad. So at least alam na ng mga viewers ngayon na itong tao na to na naka-thumbnail sa akin ngayon, talagang wala itong paninindigan. Malaki lang yung katawan pero wala naman yung bungo nito. Walang utak to eh.
siya ng akala ko nga sir, matalino talaga yan eh. Kaya sobrang believe ko dyan. Yes, sir. Alam mo po, Sir Ballpoint noon, pag may umaaway sa kanya, pati kami na-high blood na kaagad eh. Dahil ayaw namin inaaway. Ganun po kami magmahal ng kaibigan. Ayaw namin inaaway po siya. Pero ngayon, sir, wala kami nararamdaman na ganun, sir eh. Yung pinagmumura mo po siya kahapon, tuwang-tuwa kami, sir. Tuwang-tuwa kami, sir. Sa totoo lang po. Sino ba naman yung hindi po manggigigil dyan, eh, bayaran daw po Yes, kami. sir. Siyempre, wala. Ako nagbablog po ako, pero wala akong natanggap, no? Wala kang natanggap na pera na galing sa politiko, tapos aakusahan mo kami na kayo dyan sa kabila, nababayaran din yan, mga ganon. Yeah, Diba? Masakit yun sa amin, sir. Yung mga biro nila na ganun ng mga basher, masakit sa amin po yun. Lalo na yung alam namin pure BBM ka, tapos gaganunin ka. Nagigigil kami yan, sir. Ako nga sabi ko nga, ayoko na lang, alam nyo, gusto kong tadtarin sana ng mura to eh, kaya nga lang, kahit pa paano, naawa pa rin ako dito eh, no? Opo. So yan, Pero ano, sir? Oo. So, huwag niyo po kami pabayaan sana. Ay, wala pong problema yan. Nako, wala naman pong problema yan. Basta ano lang, may paninindigan naman tayo eh. Doon lang tayo sa alam nyo, kaya naging sumusuporta talaga ako sa administrasyon kasi hindi naman po ako pastor, hindi ako pastor, pero ang nakasulat kasi sa Bible, di ba kailangan magpasakop? Pasakop tayo sa gobyerno. Yun eh. Kasi ang sino man yung namumuno ngayon, nilagay ng Diyos yan para gabayan yung mga Pilipino, di ba? Maalala ko yan, sir, ang tawag niyan, Vox Populi. Chosen by people is chosen by God. Oo. Yun. Kaya yung sasama ka dun sa naninira, nako. Yes, sir. Yes, mahirap yun. Okay nang Alam mo, sir? Okay nang Alam mo, sir, ang genius sa amin talaga sa grupo, Jack. Jack talaga yung genius namin. Idol ko pa yan si Sir BPM. Ang aming warrior, si Lukring talaga. Opo. Siya talaga yung napipag-away kapag tama. Talagang ipagtatagupan ng totoo. Opo. Siya talaga yan. Yeah. Sir, taga Davao po ako, kababayan. Taga Davao ka po? Galing ako dyan Davao nung nakaraan eh. City po talaga ako. Dismayado ako dyan sa pagdaan ko dyan sa Davao. Papunta dun sa airport. Kasi kalsada, sir? Ang pangit. Oo, ang pangit ng kalsada dyan. Maganda pa ang kalsada ng Tagum eh. Ay, Tagum talaga, malinis yung Tagum. Malinis, oo. Bilib ako dyan sa Tagum. Akala mo third class municipality kami ang kalsada po, sir, nadaanan mo, di ba? Oo. Diyos ko po. Malinis yung Tagum talaga. Linis pero yung Davao, ang dumi-dumi pa ng yung paligid diyan sa may mga damo-damo pa, ang tataas pa ng damo. Hindi man lang pinalinis. Tsaka kalat, sir, grabe na. Basta. Siyempre, ikaw taga Davao ka naman. Ano yung nabago ngayon diyan sa parang wala eh. Pagbalik ko wala. Wala, sir. Anong nabago dito eh? Puro palit-palitan lang sila magkakapatid nagnanakaw dito eh. Siya nga pala, kasi sabi nila nakabaon daw yung mga kuryente diyan sa Davao. Totoo ba yun? Ano po yun, sir? Ano po yun, sir? Alam mo kasi, kahit tingnan niyo po sa Google, yung galing ng San Pedro Cathedral, yung malapit po sa City Hall, meron tinatawag na Claveria Street. Yung Claveria Street, sir, siguro mga, sir? Siguro mga 1 kilometro po yun. Papunta ng Ateneo de Davao. Isang kalye lang po yun, sir. Isang kalye lang yun, sir. Huwag nila masyadong ipagyabang. So, sa 100% sa Davao, ilang porsyento yung nakalibing? Baka 1% lang, ganun. Baka mo kalahati pa ng 1%, sir. Ayun. Ganun lang, sir. Opo. Ngayon, sir, malapit naman po ang eleksyon. Ngayon lang nila yung mga kasi, sir, dito ako pa sa may somewhere sa Turil eh. Yung kalsada dyan, sir, nagpapa-change ako ng bushing ng sasakyan ko every 2 months. Ganun mawawasak ang sasakyan mo dito, sir. Grabe, no? Ilang bang months dapat kung maganda yung daan? Kasi pa, meron naman kalsada yung tinatawag nila Coastal Road, papunta ka ng SM nun, sir, sa Ecoland. Sir, maganda ang kalsada talaga doon kasi bago pa po. Pero ang bushing kasi, sir, tumatagal yan, maganda ang kalsada, sir, yung maabot ng taon yan, sir. Kahit si Locreng, tanongin mo, sa Japan po yan siya. Nagtaka nga siya, bakit pinapalitan ba ang bushing? Kasi maganda ang kalsada sa Japan, sir. Opo. Pero dito sa atin, Diyos ko po, para ka na sa off-road. Ay. Sira pa lang agad ang gulo. Yung bushing, ate, pa, yung mga rubber, may mga rubber bushing na tinatawag. Wasak yan, sir. Isipin mo, sir.
Grabe, ano? Hindi naman siya ina-exaggerate ko, sir. Pero nasubukan mo rin daanan, sir. Siyempre, dapat, may mga budget kasi dyan eh. Alalaki ng budget Yes, sa, sir. tapos ganun lang. Sus, Marius, sir. Paano tayo magiging proud niyan? Diba? Hindi Tama, ko naman sir. sa amin, yung lugar, mahal natin yung lugar ha. Kaya nga concerned tayo eh. Yung sa atin lang dito, bakit hindi napaganda? 33 years na sila dyan. Yes, Papalit-palit lang sila, Ay, di ba? Diyos ko po. Sus, Mariusep, sir. Isipin mo, sir, yung asfalto, supposed to be, pag sinemento yung kalsada, at least mga 12 inches na asfalto ang ipapatong yan. Siguro mga 3 inches lang, sir. So, after 6 months, wala na. Lupak na naman yun, sir. Kinurakot. Ganun po talaga. Ganun po talaga. Grabe, ano. Maghingi ako ng permiso sa sir, ipadala ko po kay Tol Ben. Picturean ko po yung mga areas na sir. Sige, kung pwede mong makuha na ng video. Pictures. Yes, sir. Mga video, pictures. oo. Para Ano lang to, sir, tawag nito. Kasi dati sa kanya ko po pinapadala yung mga issue about si Davao, sir. Sabi ko, hindi man na tinatapik. Yun pala baka may plano na nga po para talaga siyang bumaliktad. Sige. Pag mapasa mo sa akin yung mga video kasi gusto kong ipakita kung ano talaga yung Davao. Hindi naman sa ida-down natin Davao, no? Yes, sir. Gusto ko lang ipakita kung sa loob ng 33 years na namuno yung mga Duterte diyan, anong nagawa? Yes, sir. Diyos ko po, sir. Ay, naku. Yun. Ay, naku. Kaya nga po yung dalawa naming kasama na babae, ito si Lucareng at saka si Ate Pai po. Masama ang loob niya kasi dalawa po sila, may mga kapatid na namatay nung sa drug war, sir. Siyempre, so, tapos ganun. Tapunta doon kina Kibuloy, papangit ng daan, pero kung papasok ka sa QGC, ang gaganda doon. Ay, ang ganda, sir. Oo. Ay, alam mo po, sir, ballpoint, no? 14 years ginagawa yung dome na yan. 14 years po ginagawa yan. Pero nung umupo yes. Halos skeleton pa po yan, sir. Nung umupo si Digong 2016, 6 months lang tapos ang dome. Nakinabang sa build ni Digong eh. Kasi ang pagkakaalam ko diyan, yung mga materialis na yan, na ginamit diyan, galing pang China. So makikita natin ngayon, napakapulubi daw ng mga Duterte pero biglang yaman ng QGC. Kalukuhan yun, sir. Di ba? Kalukuhan yun, sir. So, magtataka na nga lang tayo eh. Kay Kibuloy ba talaga yung QGC? Ayun yung tanong eh. Front lang po siya, sir. Masabi ko yan, front lang po siya. Kasi kung tutuusin, sir, yung sinasabi nila 8 million ang members, sir, hindi ako maniwala dun, sir. Hindi nga sila mag-abot na ng 5,000 ngayon eh. Tapos, sir, isipin mo, sir, magkakakota sila nang sabihin mo, a day yung isang tao, sabihin mo 1.5. Kasi nungalingan yung yung 8 million kasi nungalingan niya. Kasi nung hearing ni Kibuloy, ang estimate ni Kibuloy doon, nasa 7 million daw sila. Kalokohan yun. Kalokohan yun, sir. Oo. Saka isipin mo, sir, kahit na mamalimos na sabihin mo tag 100,000 kada isa yun, sir, hindi niya mapapagawa ng ganyan yung Kingdom, sir. Ilang bilyon yan? Siyempre, bilyon yan. Baka hindi lang bilyon, siguro. Kasi hindi lang naman Kingdom eh. Pati mga paligid, pinapaganda talaga nila eh. Yes, sir. Tsaka granite ang nun, sir, ang sahig nun. Granite. Oo. Ay, oo, Ate Pai. Yung mga ginagamit ng mga ng mga hari, ganun. Alam mo? Hindi, gray na pala ako, mahal? Parang ganun po. As in, Sir, ballpoint, pasensya ka na po sa amin. Okay lang po yan. Sir, ha? Oo. Okay lang po. Pag makakuha ka po ng mga videos, lalo na yung mga, kasi ayaw nilang maniwala na although yung mga basher naman talaga nagsasabi nun, pero kahit ganun, sampal sa kanila yun eh. Kasi nakabaon daw talaga yung mga dyan eh, no? Yung mga post, wala daw mga wires, spaghetti, dyan, wala daw. Isang kalye lang po yun, sir, ballpoint. Isang kalye lang po yun. Isang kalye lang yun, sir. Hindi pa nga yata abutin na 1 kilometro yung sir, ballpoint, kasi estimate ko, Claperia, hanggang siguro mga 800 meters lang po yun, sir. Hindi abutin ng 1 kilometro, sir, kasi na yun eh, yung Ateneo de Davao na po yun, tapos yung Marco Polo na sarado na. Hanggang doon lang po yun, galing ng San Pedro Cathedral. Isang street lang po yun, sir. Masyado naman silang mayabang, sir. Yun nga. O, ganun. Yun nga eh. So, pati yung Claveria, sir, padalahan kita kung gano'n lang kaiksi ang kalye na yun, sir. Sige. Yes po. Pero, sir, may request lang po ako sa isa. Anonymous lang po, anonymous. Oo, walang problema yan. Kasi alam mo naman po yan sila, hindi lumalaban ng patas yan, sir. Trader yan eh. Baka talito rin po ako. Yung leader nga nila na si si Digong,
aambahan yung babaeng di nakatingin, di ba? Yes, sir. At Idol. sir Ballpoint, idagdag ko lang, sir Ballpoint, wala ka napansin, sir? Lahat ng babae ang kalaban ni Digong. Parang bakla, sir, no? Yun lang. Laila de Lima, si Brosas, sino pa ba? Si Risa Hontiveros, puro babae, sir. Babae. At saka mahilig sila manampal. Yun nga eh. Pero sabi ko, pag lumaban ng... pikon siya kay ano, pag lalaki na yung kalaban niya, pikon na siya. Yes, sir. Oo. Yes, sir. Ano, sir, yun lang po. Salamat, pinansin mo po kami. Apat lang kami kahit pinag-aksayan mo kami ng oras. Okay lang po yan. At nanggigil kasi ako dito kay may work, sir, eh. Opo. Nanggigil kasi ako dito kay kay yung sasabihang bayaran yung mga vlogger dito sa ano. Diyan ako nanggigil eh. Sabi ko, okay lang, lumipat ka doon, pero no comment ka na. Focus ka na lang sa issue. Yes, sir. Oo, issue. Okay naman yung issue eh. Kung gusto mong pagpukusan o marketing strategy mo yan, bahala ka sa buhay mo. Marketing daw. Ang tawag niya marketing daw. Sabi niya, marketing strategy lang to. Grabe. Strategy. Taga-Mati ka pala, sir? Mati. Taga-Mati po kayo? Opo, sa Mati po. Mati May City. mga kamag-anak ko dyan, sir, sa may Holy Cross, yung mga bandigan. Mga bandigan, kilala yan dyan eh. Yes, sir, kamag-anak ko po yan, sir, sa may somewhere sa Holy Cross. Mga kilala yung mga bandigan dyan. Minsan nga, mag-ano tayo, sir, kasi Opo. idol na idol kita eh. Babalik naman ako doon mga siguro next year kasi may ano kasi kami, may reunion. So, naisipan namin bumalik Kasabi ka doon. lang, sir, baka ano. Sige po. Siyempre, Escortan ka, sir. kahit pa paano po, di ba? Yun lang po ang ma-share namin. Kasi, Opo. Okay lang po yan. Basta yun lang naman importante po ang naman kaya magkita-kita namin eh. Di ba? yes, sir, yes, sir. Yun naman yung ano dyan. Tsaka ano, sir, hindi kami, kung siya lang, sir, parang nagsisisi kaming apat, sir. Ba't pa kami aksaya ng panahon sa kanya, sir? Yun nga po eh. So, panindigan niya na lang yung ano. Advice ko lang din kay Real Talk Chicago, pag nagla-live ka, huwag na yung naka-landscape, wala kang kikitain dyan. Kala mo, nako. Parang tuturuan mo pa siya, sir. Tuturuan ko. Pag nag-ano ka naman, wag na yung wag pa-portrait, wala kang kikitain dyan. Mag-landscape ka na lang. Kaya nga lang, medyo lalangawin ka dyan. Kasi hindi siya scroll eh. Bawal yun sa YouTube, yung naka-landscape ka. Tapos, di ba, pansin mo lahat ng ini-scroll mo sa live sa YouTube, puro naka-portrait, patayo. Walang landscape. So, yun lang. Good luck sa'yo. Server point. Opo. Sir, ano na ako? Muna Sige po, salamat po sa inyong oras ha. Sige po. Salamat po sa inyong oras. Ano ka lang po, Sir Ballpoint, kung ano man maitulong namin sa maliit na paraan, sir. Andyan na po kami sa likod mo, sir. Ang importante lang po, magkaisa tayo. Yun lang naman po eh. Diba? Yes, sir. Yun. Yes, sir. Ayaw namin na tinitira yung mga, iilan na lang nga kami, pero solid kami na BBM kami, sir. Tapos gaganyanin pa niya kami. Ano naman kami? Hindi naman kami mga aso, sir. Yun nga po eh. Ano naman kami, may utak naman kami, may isip kami, alam namin, pinakikiramdaman lang namin siya eh. Pero hindi din sabihin na habang nag-live ka laban kay Kerde, hindi kami nag-iisip kami. Pero sir, nirespeto lang namin siya, kasi vlogger namin siya. Pero wala siya respeto sa amin. Sarili namin. Hindi naman kami pinagtanggol, Sir Ballpoint, sa sarili naming bahay. Kinuyog kami ng mga didishit doon. Hindi naman kami pinagtanggol, sir. Siyempre, strategy niya eh. Hayaan mo, alisin ko na yung moderator. Alisin ko na yung mga moderator na yan. Hindi mo sinabi na, ganyan talaga sila. Kasi Siyempre, ilan lang kayo moderator dyan? 4 lang yata kayo, di ba? Opo. Tapos, hindi naman kami sa Bisaya pa na namumuiboy, sir. Pero yung sana, tratuhin naman po, sana niya kami ng tama. Opo. Kasi kahit pa paano po, may mga damdamin po kami, sir. Yes po, opo. At saka, yun lang naman ang ma-share namin sa kanya, yung pagiging loyal namin sa kanya. Wala naman kaming kung ano man. Yun lang naman po kami. Opo. Tama naman. Kaya nga sabi ni Mamita, naawa sa amin yun. Ayaw namin kaawaan kami, sir. Pero yun ang nararamdaman namin, sir. Kasi sa ginawa po niya, at saka sa ginawa niya sa mga BBM vloggers, apektado kami dun, sir. Para kami mga basahan. Opo. Pero dapat maging masaya na po kayo ngayon kasi at least naalaman nyo na wala palang silbi itong tao na to. Yes, sir. Yes, sir. Yun. At saka alam namin na yung idol ko, kakampi namin. Opo, yun. Yun po. At least, kasi kung
patuloy kayong paplastikin, mas masakit yun kung tatagal pa yung panahon tapos Tama, malalaman sir. nyo yun. Tama, sir. At least ngayon pa lang, nalaman nyo na, di ba? Ayun. Opo, Kasi sir. nag-usap-usap kaming apat, sabi namin, bakit ganito sir, parang DDS. Tapos, ano sila, nakinig sila, nalaman namin, DDS na nga. Sabi nga po sa akin ni, ni Mahal na Lucre, sabi nga niya sa akin, meron akong contact kay Sir Ballpoint mismo sa Messenger. Kaya nga po, ikaw ang kinontak ni Lucre, sir. Opo. Sabi ko nga, ito si... Opo. Sige, sir. Kasi Hindi namin alam ang gagawin namin kahapon, sir. Opo. Para kami mga bata na iniwan sa lansangan. Alam mo po yung gano'n, sir? Iniwan ng tatay. Sabi ko nga, hindi ko to... Naging hindi ko to pulubi. titigilan eh. Kasi, bastos. Totoo lang. Ang sama ng ugali, sir. Oo. Parang, tapos nung nakaraang, dagdagan ko na lang yung sumbong ko sa sir. Nung nakaraang araw, sir, parang pinapamukha pa niya na ang hirap ng buhay sa Pilipinas, tapos nagpapakita siya ng pera. Makikita mo naman sa replay, sir, nagpapakita siya ng pera. Oo. Parang, ang yabang naman ito. Bakit biglang yumabang to? Hindi ba siya ganun? Ano yung dahilan bakit siya nagpakita ng pera? Kasi nga daw Ano po, hindi niya papatulan yung mga, yun yung pagkasabi niya last time hindi niya papatulan yung mga DD shit that time daw kasi alam niya mahirap ang buhay sa Pilipinas. Oo. Samantalang siya daw doon, nakaupo lang, pinapakita niya yung pera. Ang pera ko, ganun sir. Mayabang siya sir. Ayun yun. Mayabang siya sir. Makikita niyo man po sa replay yun, para ipatunay Hindi, lang. baka hindi po ako nagsisinungaling. baka first time niya. Kasi ganyan yung mga first time makahawak ng mga first Sir, timer. matagal ka na po ang vlogger, hindi ka nagpakita maski minsan ng ganyan na matagal mo na po akong upbeat na nanonood sa iyo. Sir, hindi ka man nagganyan, sir. Baka yung mga first, luko-luko lang ang inaaway mo, baka sir. first time siguro, baka first time. Ako magpapakita pa ako ng yung mga dog food na ipapadala sa basher. Pwede yun. Yes, sir. Pero sir, sinayang po niya kami dahil ba apat lang kami? Hindi, Tapo sa na lang totoo niya lang, wala sa, yun, madadami nga sila dun sa kabila, nagpa-plastika naman. Pero, at least yung solido na yun, akalain mo, bibigyan ka ng paggising mo, may nakahanda ng topic mo mamaya no? Ano mo na lang? Yes, opo. Grabe. Wala pa kami, Napupuyat pa kayo sir. si Jack at saka si Ben, napupuyat yan sa Napuyat kami, sir, kasi nagre-research kami, sir. Pinapadala namin sa kanya. Alam mo po rin, sir, yung mga clippings, research namin yan, yung mga 2 minutes pala po lumabas sa sir, Opo. Sir Ballpoint. 2 minutes pa lang po lumabas sa news. Pinapadala namin kaagad sa kanya yan. Ibig sabihin, sir, i-analyze lang niya doon. Pictures din, sir, ganun. Opo. Parang unfair naman masyado, sir. Bakit ganun? Yun nga po. Bakit ginano niya kami? Ano ba? Grabe. Si Lucre. Ano kasalanan namin, sir? Ano kasalanan Salamat kami kay Lucre, sir, kasi meron siyang contact sa sir. Opo, As opo. in, Si BFF talaga yan. ano na po, sir, so kung ano man po yung mga ko about sa Davao, sir, ipapadala ko na po kay Sige po, Lucre. anonymous na lang para, siyempre, alam mo naman mga trader yung namumuno dyan. Mga kalaban natin, mga Oo. demonyo po yan, sir. Oo. Mga demonyo po yan, sir. Ballpoint. Ano na lang. Doon nga lang sa KOGC napadaan kami. Yung guard doon nakamask, nakapatibuhok, hindi na makita Takot mabidyohan Takot mabidyohan, sir. At saka mga kulto yun, sir. Oo. Iba ang paniniwala, no, sir. Nagtaka sila kasi huminto yung van namin doon sa tapat nila mismo. Yung guard nagtataka Ay, nako po. Yan ang pinagtataka ko dyan, sir, Ballpoint. Nagtataka sila ba tumihinto ang sasakyan po doon, Atepay, Lucreng, Ben? Nagtataka sila doon, bakit tumihinto po doon ang sasakyan? Alam naman nila may traffic light doon, sir, yung palabas ng airport, di ba po? Oo. Sabi ko, Pero ako, kami, mga tao to. doon sa mismong gate nila talaga, sa tapat kabila, kasi papunta kami ng airport nun Doon kami huminto. Diba? Huminto kami doon. Kaya yung guard parang hindi mapakali kasi parang feeling niya siguro binibidyohan siya sa loob ng sasakyan, gano'n. Guilty. Oo, sir, Ballpoint. Parang ibang klase yung mga taong yun, sir. Oo. Yun Isipin mo, sir, Ballpoint, may dagdag pa ako dyan about sa QGC na yan, sir. Alam mo po talaga yan si Kibuloy, sir. Pag meron siyang nakursunodahan, sir, kahit may asawa pa yan, sir, walang magagawa yan, sir. Walang magagawa yan, sir. Oo. For example, maganda yung asawa, sir. Hindi po exaggeration to, sir, kasi mismo yung kapatid nung isa kong kaibigan, yan yung naging Tapos yung husband po niya, ipulis, pinatapon po ng malayong lugar para masolo lang niya yung asawa.
Ganon Grabe naman si... kasipa sila mga Pero tao. member ito ni Kibuloy, mga member ito. Hindi na po ngayon, umalis na po. Okay. Dati member po siya. Oo. Grabe, sir. Grabe. Tapos yung mga bata na, yung sabihin mo mga 11 years old, i-groom nila yan para magiging asawa ni pastor pagdating na panahon. Parang papalakihin yung bata. Yes, alam mo yung gano'n. Parang si Stephanie Ibarra, gano'n. Parang gano'n. Yes, sir. Ialay kayo yan. Sir, parang, ang gusto kasi niya virgin eh. Pero ano lang po, pero yun kasi daw parang nakakapabata sa kanya. Oo. Public knowledge po dito ganun sa talaga Davao, yan. sir. Actually, naalala ko yung sinabi ni Montulfo na inufiran daw siya ng kampo ni Babae. Digong ng babae. Ayun yun, ang pangit daw ng babae. Mag-o-offer ang pangit. Kasi ganito po ako sa pagkaalam namin dyan. Yung mga red check ni Kibuloy, sir, yun yung binibigay niya kay Digong. Gago yan si Kibuloy. Pati best friend niya, iniisahan niya, sir. Pero siyempre, yung mga babae na yan na pinapamigay ni Kibuloy, wala na, naunahan na ni Kibuloy yan eh. Siyempre, sir, napagtsagaan na niya yun. Oo. Tawag dito? Kumbaga kung pinagsawaan na po niya. Pinagsawaan niya na. Actually, may ano ako dyan, may kapatid na lalaki. Kasi 2,000 sa amin dyan sa Mindanao, sa Tarragona, Gira. Tarragona, sir. Oo, doon yung sa unahan po ng Mati yan, sir. Di ba, Tarragona? Doon kami nakatira noon eh. Gira. Tapos, punta kaming, Mati. Tapos, half brother ko yun dinala siya ng tatay niya ngayon. Iniwan yung mama ko. Tapos, ayun, di na kami nagkita hanggang ngayon. Napag-alaman ko na lang, doon pala siya kay Kibuloy. So, bawal daw sila mag-cellphone doon. Dami daw bawal. Oo, sir. Diba? Maawa ka sa tao doon, sir. Ginagawa nilang slave ang tao doon, sir. Ako, ginagawa ko naman yung, sabi ko, alis ka na dyan. Kasi ganito, ganyan. Ayaw niya talaga eh. Parang, na siya, brainwash na. Brainwash na po, oo. So, hinayaan ko na lang. At saka naniniwala po sila na walang ibang makakaligtas sa kanila kundi si Kibuloy lang. Paano nga sila ililigtas ni Kibuloy kung si Kibuloy nakakulong pa? Nakakulong na nga, sir. Oo. Paano kayo liligtas? Sige nga. Oo. Hindi niya nga mailigtas yung sarili niya. Mangliligtas pa siya. Hindi nga, sir. Sabi ko na. Patakot-takot na yung kaso eh. Hindi niya nga may ligtas eh. Yun na nga. Kaya wala ka picture, sir, nung ano niya, sir, yung tinatawag niya na yung doon sa prayer mountain niya. Wala ka mga pictures doon, sir, no? Sa alin yung lugar niya? Po. Opo, yung sa Kalinan mismo. Wala ka mga pictures doon, no? I don't know kung makapasok pa ba tayo doon. Stick to na ngayon doon. Wala ako eh. Ang nakita ko lang kasi sa balita lang yung room niya, nakita ko yung room niya doon. May binalitan, lumabas na yung public yun eh. Yung mga pinadala ko sa Itapay? Wala. Nawala na yun. Yung mga mansion, yung mga billion niya doon, sir, sa sir, kompleto yun, sir. Ako, sir, nakakagulat yung mansion niya sa loob. Hindi lang isang mansion, sir. Marami, no? mga 7 mansion yun, sir. Grabe yun. Grabe. Tapos sinasabi nga nila, sir, kasi ganito yan, yung lugar niya sa Kalinan, diretso yan dito sa rest house ni Digong, sa may Eden na tinatawag nila, sir, yung resort na Eden. Taas na lugar yan, sir, malamig. Meron yan dyan highway, sir. Yes, diretso yan dun sa kanila magkakaibigan. Tapos diretso rin po kay Bato de la Rosa. Meron yan sila mga rest house doon, sir. Na meron yan sariling private na highway. Hindi ka pwede dumaan doon, sir. Gorjado na Task Force Davao yun. Grabe, Doon po sila nagbi-big bike, papunta kung saan-saan, babalik-balik sa mga rest house nila. Diyan, noong dyan, di ba ang daming pinapatay dyan sa Davao? Pero hindi binabalita dito sa sa mainstream media. Yes, sir. Sa mainstream media, hindi po binabalita. Ano yun, sir? Yung sinasabi po nilang drug war, sir, lahat po lang sinabi ni Arturo Las Cañas, totoo po yun, sir. Kasi naging paano ko ba sabihin ito? Naging isa rin po ako sa accessories dyan, sir. Matagal po ako sa City Hall that time. May sarili akong baril na binigay mismo ni Digong sa akin. Hindi naman ako DDS, sir, Pero ano po, sir? Siyempre, trabaho yun eh. Nagtatrabaho ka dyan noon eh. Yung chief sa heinous crime na sinasabi nila noon si Ernesto Makasait, sir.
Ninong ko yan sa Binyag, sir. Barkada ng daddy ko yan. Retired general po yung daddy ko. Tapos, ganito kasi ang alam mo naman sa Mindanao noon, sir, di ba? Pag may baril ka, astig ka, sir. Oo. Ganito po dito ang ano natin, yung tinatawag nila culture ng baril. Kultura ng baril. Tapos, sir, yung mga taong yan, sir, yung araw-araw na pinapatay, sir, yun yung mga kalaban nila, sir. For example, nagkagit-gitan kayo sa highway, sa traffic. Oo. Baka kinabukasan, puntahan ka sa bahay mo, barilin ka sa mukha. Tapos ka na. Walang reklamo, sasabihin lang na adi ka. Tapos hindi lalabas sa ano yun, sir. Kasi nga, di ba nabalitaan nyo, sir, pinapatay si Jun Pala? Yung radio announcer noon po, sir. Bata ka pa nun siguro, sir. Bata pa tayo nun. Yun yung kaibigan ni Sir Waldy Carbonell. Yun nga eh. Yun po, sir. Sa 20... Kailan ba yun? Basta, sabi ko nga, baka elementary pa lang siguro ako nun. Yes, sir. Mga bata pa tayo na, sir. Oo. Kasi ma-remember ko yung time na yun, parang sa college days ko pa ako nun. Ay, hindi yata. Hindi lang. Kasi maalala mo, sir, sa Davao noon, uso pa po yung Victoria Plaza. Yun pa lang ang mall noon sa Davao. Oo. Yes, doon po naglalagi yan sila eh. Yan sila Jun Pala at si Digong. Magkaibigan pa sila that time, sir. Merong KTV bar dyan sa tabi ng Victoria Plaza po sa Bahada, yung sa tapat po ng NBI ngayon. Andyan po ang hideout nila noon. Tapos bago na lang po yung tinatawag nila na After Dark, yung sa Ecoland po yun. Pagmamayari naman po ni Bong Duterte yun, yung kapatid ni Digong. Kapatid ni Digong. Bong Duterte, ano? Opo, si Bong Duterte. Opo. Parang... Ito naman si Bong... Sige, sir. Ito si Bong Duterte, ano bang ano niya dyan? Ano ba siya? Negosyante lang po yan. Negosyante. Negosyante lang po yan si Bong Duterte, sir. May-ari ng yung KTV bar. Yung World Palace ngayon. Sa kanya po yan, sir. Kaya wala naman siyang issue eh. Wala naman nung narinig na issue sa kanya eh. Ang puro... Wala po. Babae lang ang ang hilig nun. Babae. At saka sir, ano tawag dito? Alam niyo po, sir, yung panahon ni Malakas Pen si Digong. Kung gusto mo maging mutya ng Davao, dadaan ka kay Digong. Kaya yung panahon... Anong mutya? Yung, di ba, yung meron tinatawag na yung, for example, Kadayawan, merong mutya ng Davao. Davao. Okay. Sige. Yes, sir. Maalala ko niyan, sir. College days ko, sir. Kasi si Digong pa nung time na yan. Lahat ng mutya dyan, sir. Gusto mo maging mutya, dadaan ka kay Digong. Kahayok sa laman niya Grabe, ano? Yes, sir. Kung gusto mo runner-up ka lang, doon ka kay Bong Duterte. Kung gusto mo mutya ka, doon ka kay Digong. Ganun, sir. Ganun ang kalakaran dyan, sir. Kaya duda ko. May kumakalat kasing na sinabi rin ninyo Barsaga yan eh. Parang nababoy yung Malacanang nung sila pa nang nandyan eh. Siyempre, kung mahilig ka naman sa babae, di ba? Yes, sir. Oo. At saka yung si Garma, pati si Garma, sir, si Ruina Garma, tinitira niya. Di ba, sir? Yun na nga. Anong grabe ka naman? Wala kang patawad? Grabe ka yun. Walang kaluluwa kasi. Ayaw ka sa laman. Alam nyo, naniniwala naman ako na lahat ng tao pwedeng magbago or di kaya mapatawad ng Panginoon natin. Pero iwan ko lang kay Digong, kaya pang patawarin to ng Panginoon eh. No? Baka nga patawarin niya, sir, para sa impyerno lang siya, pero hindi rin tatanggapin ni Satanas yun, sir. Sa tingnan lang, hindi tatanggapin yun. Hindi na matanggap eh. Sir, pasensya na po. Kaya po kami ni Lucray nagtatawagan ng mahal kasi mag-girlfriend po kami. Okay. Opo. Kaya pasensya na po. Baka Di, okay lang po yan. Aminin ko na din po kasi gano'n. Wala pong problema. Alam mo, sanay na ako dyan. Kasi may mga GC din kami noon eh. Minsan nga, Kasi sir, pag hindi sila nagtawagan mahal, parang hindi din kami komportable. Saray na kami nagtawagan. At saka sir, yung idagdag ko na lang din po, pag hindi full moon, sir, hindi kami nagkakaayos niyan, sir. Ganon kami maglambingan yan, sir. Yung parang pag nag-away, sir, isang buwan. Antayin mo isang buwan, sir. Pag nag-full moon ulit, pwede na tayo magbati. Full moon naman. O, batiin tayo. Sige. Ganon, sir. Ganon lang, sir. Pero yun, sir, kahit ganito po kami, sir, asahan mo, sir, loyal kami masyado sa mga kaibigan namin, sir. Yun lang po mayroon kami, loyalty namin. Kami nga, yung grupo namin, minsan may tampuhan, gano'n. Pero hindi yung away na sobra. Tampuhan lang naman, tapos yun, bati ulit, gano'n. Pero hindi yung katulad ng iba na
papahiya mo sa social media, yung GC lang, magtatampuhan, gano'n. Normal yun. Kaya nga nung narinig namin kagabi sir, excited po kami noon. Excited kami na magtatanong ka po sa amin. Kasi unang-una sir, nangangapa kami sir, hindi namin alam kung saan kami pupunta. Dahil sanay kami na dyan sir, tapos iiwan na kami sir. Yun nga po eh. Masakit talaga yung gano'n, no? Na yung parang grabe yung effort ninyo. Hindi naman sa kayo nga eh, di ba? Wala kayong mga channel, pero hindi nyo iniisip yung pera. Di ba? Hindi sir. Oo, pero siya, iniisip, sa bagay, may channel naman siya, pero dapat kung isipin niya yung pera, isipin niya rin yung mga kasama niya. Diba? Kung masasaktan ba itong mga to, kung bigla akong tatalon sa kabila. Pero dapat, pwede naman yun eh. Ipaintindi sa inyo ng maayos. Diba? Yes sir, at maiintindihan namin siya. Oo. Ganun lang naman si yun. Mamita mismo, mahal na mahal siya ni Mamita, pero iniwan siya ni Mamita. Sabi nga ni Mamamita sa akin eh. Sabi nga sa akin, kasi hindi ko pa siya kilala noon. Punta ka sa live niya, RTC. Sabi ko, sino pong RTC? O binaba niya yung link, pinuntahan ko na. Tumatambay na rin ako doon. Yes, sir. Oo. Binabati ka po ng mga main moderator namin, sir. Yun nga po. Sir Ben. Sir Ben, Kuya Ben pala. Hindi, kasi ganun po yung dahil ako yung pinaka-last na pumasok sa amin, sir. Mm-hmm. Ako yung pinaka-latest. So, ang respeto ko po is nagkukuya ako. Oo. Kahit mas matanda po ako sa kanila, nagkukuya po ako. Alam mo naman pag sa Visayas, di ba? Oo. Pag nagkukuya ka, ibig sabihin respeto yun. Mm. Manang. Tama. Yun lang po. So, sabi ko, alam mo ba, Sir Ballpoint, hindi na naman sa po, sir, lahat po ng LS niya, sir, kay umulan man o bumagyo, adyan na kami sa kanya, sir. Oo. Kahit may sakit. Kahit apat na kami, sir, hindi namin siya iniwan, sir. Maniwala po kayo sa amin. Kahit may sakit nga kami, hindi namin iniwan. So, si Ate Pai, sir, nagpapa-therapy pa po ito. Pero she sees to it na dumating siya sa oras dahil mag-LS si RTC. opo. Tapos ginanon lang niya po. Di ba? Isa lang naman po yung ibig sabihin yan eh. Pasto siya, sir. Ano siya? Mangga. Manggagamit. Manggagamit, sir. Manggagamit. Tama po. Hayop, sir, no? Sa panahon na na laylo siya, nandiyan tayo. Ngayon, nag-boom na siya, iniwan na tayo. Iniwanan na po kami. Okay lang naman yung kung kausapin niya kami na matino. Biglaan po. Tapos sisiraan pa niya yung mga Siya siya madrama, no? Oo. Yung drama niya, sabi niya, Alam- lahat pupunti lang tayo, basta sama-sama, masaya. Oo. Ngayon, Basta may mga dito niya, itinapon tayo. Sir, ano mo yun, sir? Ma-imagine nyo, sir. Bahay namin, iba nang nakatira bigla. Yun nga eh. Alam nyo, Para kami tinadyakan palabas ng bahay namin. alam nyo po, Opo. sinabihan kaming mga vlogger bayaran, kung totoong nabayaran kami, hindi ko siya mumurahin. Di ba? Ako sa sarili ko, wala akong ginawa. Putangin na, kumukulo yung dugo ko eh. No? Ganun, sir. Sabi ko, grabe naman. Buti na lang talaga, andyan si Mamita, andyan si Sir Ballpoint. Kasi, wala sir, kasi kung kami lang nag-uusap-usap ngayon, baka, hindi namin alam sir, hindi namin alam saan kami papunta. Nga po eh, pero... Kasi ang plano namin, yung mga replay niya, doon namin siya awayin. Sabi ko, hindi naman magandang avenue siguro kasi magbubuka tayong mga doon. Wala, parang magsasayang lang din kayo ng oras doon sa papasok kayo sa kanya, gano'n. Oo. Tapos nako. Hindi naman Sabi siya ko ngayon, hindi naman siya hindi naman siya gold ka ba, RTC? correct sir. Opo. Tanso. Parang Sir Ballpoint, parang ang akala kasi niya sa amin, sir, dahil nga siya lang yung, akala niya siya yung buhay namin. Nagkamali po siya doon, sir. May mga kanya-kanya rin kaming buhay, sir. Tama po. Talagang loyal lang kami sa kanya. And hindi na po ngayon, Opo. dahil sa ginawa niya. Yun. Sakit yun, sir. Masakit yun, sir. Kahit sa'yo po siguro gawin yun, sir. Baka nagmaktol ka, sir. Siyempre, okay naman eh, tapos biglang gano'n na walang paalam. Yes, sir. Kahit Opo. Buti sana kung magtotropa tayo na nagiinuman tayo na bukas, huwag na tayo magsama-sama. Okay lang. Oh. Hindi, sir eh. Parang tinrider kami, sir. Yung nagulat ka na lang, may ibang tao na doon. Opo. Tapos aalisan na po kami ng mga jacket. Sabi ko, Hindi, bakit? at saka, ang sabi niya,
hindi sabi niya, hindi kayo magkakasundo kasi kung hindi niyo ako maintindihan ng nasa isip ko kasi hindi ako ganun. Sabi ko nga kay BFF, saan banda hindi ko siya maunawaan? Lahat niya unawa sa kanya. Kung hindi na namin maabot yung isip niya, hindi namin siya maunawaan. Tama. Ate Pai, paano natin siya unawain kapag alam natin BBM supporter siya, tapos ngayon bigla siya naging DD shit, paano natin siya unawain po? Kaya siguro nag-lead na kasi nahihiya na sa atin kasi kinu-question natin sa GC natin, tinatanong natin siya. Tinatanong namin siya everyday. Ano ka ba? DDS ka ba, sir? O BBM pa? Hindi sumasagot. Sabi niya na, Pai, kasi marketing strategy yan. Galing mo. Gulat na lang kami sir, ang dami ng tao doon. Marami na kami. Ito pala. Ito pala, DD Shits, marketing strategy daw. So, wala talagang pagmamahal yan kay Digong o sa Duterte. Para lang sa channel niya yan. Tama, sir. Kung nagawa niya sa akin, nagawa niya kami sa kanya. Pwede niya gawin sa iba yun. Yun. Huling-huli mo, sir, ballpoint. Is marketing strategy lang pala ang plano niya. Baka negosyante na rin siya. Gagamitin na rin niya. Baka naman negosyante na siguro. Durog siya dyan. Yes, durog siya dyan. Ganda yan, sir. Durog siya doon, sir. Ang galing nun, sir, ha? Ang hirap niya na pinaglululoko kayo na kayo mga DDS diyan, pinaglululoko kayo na pinagtatanggol yung inyong idolo, no? Ganon din yung ginawa niyan kay PBBM, pinagtanggol din. Anong ginawa? Umpisa pinagtanggol niya. Siniraan. Ganon din yung gagawin niya kay Digong. Siniraan na nga si Digong, kakampi kay Digong ngayon. Andin sisiraan ulit yan. Tandaan nyo yan. Correct. Di ba, sir? Strategy niya yan Strategy niya yun Marketing strategy. Ikaw kaya may marketing strategy ka. Ikaw nga naman, di ba? Oo. Luko-luko, no? Luko-luko nga. Sabi ko kaya tumanda na lalong bumata ang isip. Ako, may strategy din ako. Pero hindi yung ganyang anong tawag dito? Nakakasama ka ng damdamin. Yung parang wala akong views dito kay lipat ako dun. Asan yung mo? Tao ka ba? Asan ang prinsipyo mo? Oo. Di ba, sir? Kaya nga. Palipat-lipat. Kung saan kita doon. Alam ko, lahat ng mga vlogger, naghahanap talaga ng kita yan sa YouTube. Pero at least kami, hindi kami, namamangka sa dalawang ilog, di ba? Yes, sir. Tama, sir. Kasi kung namamangka ka sa dalawang ilog, sir, para ka nun, sir, hindi mo balimbing ka nun, Pag Diba? Nako, ewan ko lang. Kaya hindi ka umaangat artist sa channel mo kasi parang parang isip bata ka na pag hindi ako patok dito, doon naman ako sa kabila. Oo, sir. Oo. Oo nga. Kaya nga po gumawa sila ng prank. Yung pala blueprint pala yung prank na yun, sir Ballpoint. Blueprint pala niya, susubukan niya kung mapapasok ako or hindi. Nakita niya hindi pala siya napasok, kaya tinuruyan niya, sir. Hayop rin, sir. Yung prank na yan, kasiraan ng sinusuportahan niya yan, di ba? Ni PBBM. Yes, sir. Okay lang sa kanya, sasabihin. Kasi, tingnan mo sila sa kabila, nag-aaway-away. Ini-issue natin yon. Ano kayo ngayon? Di ba? Nag-aaway-away, which is totoo naman yon. Ngayon, kung dito sa loob ng grupo, kasi parang isa tayong grupo kasi isa yung sinusuportahan natin Di ba? Mag-prank-prank ngayon, gagamitin yung tao na gusto niyang gamitin, tapos tuloy na yung prank. Masisilip ngayon ng kalaban. Ano kayo ngayon? Nag-aaway din kayo, di ba? Walang pagkakaisa. Gagamitin nila yun against sa atin. Yun. Okay nga lang kung sa atin gamitin ang masisira kasi yung Pangulo di ba? Yes, sir. Mismo. Tapos siya, tatawa-tawa lang siya kasi marketing strategy lang. Word of the day, marketing strategy. Hindi naman siya commerce graduate. Ano ba siya? Ano ba? Commerce graduate siguro sa sir, marketing yun. At saka RTC. Yung kayabangan mo, huwag ka na magpakita ng pera, ikaw naman. Sobra naman yung yabang mo Kasi hindi lang naman ikaw yung meron nun, tandaan mo. Tahimik lang itong dalawa naming prinsesa to, sir, pero grabe pera niyan, mga paldo yan, sir. Kaya hindi sila nagyabang, sir, ni minsan. Ganun, intindihin natin si RTC kasi first time niya kasing makahawak siguro ng ganun. Oo, sir. Masakit lang kasi yung amin, sir, hindi pera ang pinag-uusapan, sir. Ang pinag-uusapan is yung friendship. Oo. Loyalty. Oo, tama. Ginanong naman niya kami.
Yung pera parang ano lang yan eh, design na lang yan. 'Di ba? Sir. Masaya nga naman talaga kung may pera, pero hindi yung, wag mo naman ganun yung mga loyal mo na kaibigan. Kasi hindi lahat ng kaibigan loyal sila. Tama, sir. Kami, Tama, sir. loyal kami. Kasi isa. Kaya kami nagkasundo na pumasok sa kanya kasi nakita namin, ito, PBBM talaga to. Kaya kami nagkasundo gawa ng PBBM. Kasi lahat kami solid na PBBM. Oo. Kumbaga, hindi kami mabubuwag dahil sa anong bagay. Tapos, nakita niya na, iwan ko na lang to kasi hindi ko naman sila madala. May DDS. Hindi natin, Kaya siguro, iwan niya kami. hindi natin itutolerate yung mali. Ako nga, dapat kinakampihan ko si Digo ngayon kasi pareho kaming taga Davao, di ba? Mga Bisaya. Ako Pero, sir, kapit-bahay mo lang. oo, kapitbahay nyo lang dyan, di ba? Diyan ka. Pero mali na kasi. Bakit natin kakampihan, di ba? Tama, sir. Yung mali, yung tama. Ganun na po yung sir ballpoint. Ako may sa kanya, sir, kailan pa kita sinalungat at kailan kita kinokontra diyan. Hindi kita kinokontra, hindi kita sinasalungat. Intindihan ko talaga yan. Hindi ko sa kanya. Kung sinabi nyo lang, strategy nyo yan. Diba, sir ballpoint? Kung, for example, ikaw po, example lang po, sir, ikaw siya, tapos sinabihan mo kami, kayong tatlo, relax na kayo, kayong apat, relax na kayo kasi marketing strategy ko ito. Baka maintindihan po, sakali maintindihan namin, sir. Pero yun si na nga. Mamita, hindi po, ayaw ni Mamita ng yung parang ginagawa mo kaming tao-tauhan, kaya umalis si Mamita sa amin, sir. Alam mo, sabi ni Mamita noon, gawa ka ng GC grupo. Anong kaya? Opo. Sabi ko, ito yung grupo. Sabi ni Mamita, nakasali na daw siya dyan. So, okay na. Di na ako sumali. Yung grupo ko na lang yung ginawa ko. And then, akala ko din kasi talaga, okay to si RTC kasi parang matino naman tao di ba? Akala mo matino. Parang lang. Yung pala hindi. Yung pala hindi. Hindi ko na sinali si Mamita kasi, syempre, ando na siya Di ba? Oo. At saka si Mamita, isa po yan, ang paninindigan ni Mamita, ayaw niya na yan, parang, lalaruin mo yung mga tao? Oo. Dito, solid BBM kami? Dito tayo, seryoso tayo dito, hindi yung magpa-prank siya, ano yan, di ba? Ganun namin siya kamahal, sir, pumayag kami yung prank na yun, kahit na hindi namin masikmura yun, sir. Oo. Okay lang naman sana kung talagang kung normal vlogging lang, hindi involve yung administrasyon, di ba? Pwede yun Opo. Iba pero mo yung mga lolo ko, sir, dahil talaga, puro loyalista kay Makoy yun. Oo. Dahil taga-Ilocos po kami. Parang ganun, tapos ano ba? Lumalaban nga kami ng murahan dyan sa LS, tapos ngayon magugulat kami, bigla mo kinakampihan yung minumura namin. Ano ba yun? Oo. Sabi niya, hayaan mo, tatanggalin natin yung mga moderator. Kami pang tatanggalin, sir. Pero, anong klase ka? May bago na siyang moderator. May bago na. So tanggal na talaga kayo, wala na talaga. Wala na kaming jacket, sir. Hindi na rin kami pumasok po. Hindi na kami pumasok. Hindi na pumasok. Nag-unsabi ako sa kanya, sir. Hindi, pina-unsub ko nga kahapon kasi syempre yung mga nakasuporta sa kanya, mga sumusuporta sa administrasyon. Sabi ko kung sino yung nakasubscribe dito, unsub na kayo. Kasi wala na yan Di ba? Yes, sir. Pero sir, ballpoint, matanong ko lang po. Magkano kaya sa talaga po, sir? Siya? Magkano kaya alam niyo, nabayaran? ang sa akin kasi dito, ang viral kasi na usapan palagi is 25k, may 100k sa mga vlogger Pero sa mga empleyado sa gobyerno, mabababa yung bayad yan. Pero sa mga vlogger, kasi sila yung araw-araw na bumabanat So, yes, sir. malaki. Po sila 100. Ang pinakamura na yan 100. Kasi, dito sa administrasyon, kung iisipin natin, bakit magbabayad yung administrasyon sa aming mga vlogger? Sila na yung nakaupo Correct. Nakaupo na sila Hindi na nila kailangan. So, sila kasi, yung kabila, nakatikim ng ligaya, sarap, nung sila ay nasa kapangyarihan. Gusto nilang mabawi ulit yun. So, magbabayad sila para sirain ngayon, para sila yung makabalik. Opo.
Yun. Tama. So, kaya nga, hindi ko hindi. Hindi. Sige lang, okay lang. Ipalit mo na. Kaya siguro Jack, okay. Ang daming pumasok bigla, nagulat ako, ang dami yung viewers sa BTS. Oo. Parang ano na tayo Bigla doon. yun eh. Parang tayo na ang bisita doon. Alam mo yun? Hindi na Tayo ng bisita. Nakakaya tuloy. Dati kasi, sir, pag may pumapasok, Hindi ko lang matsambahan to naka-live eh. Pag maka-live to, papasukin ko to eh. At saka sir, nagpapalayas sila sa layas, ginaganon, layas ka, ginaganon nila yung mga BBM. Bakit? Alam kami pinapalaya si bahay namin doon ba? Paano hindi na nga tayo tinatanggap na anak? Kasi pinapalayas na tayo. Lahat kasi ng... yung mismo yung vlogger pala, sir, kakampi na pala nila. Kaya naman pala lakas ng loob. Nagsisip-sip siya sa Banateros. Pinupuri niya pasimple. Gusto niya pumasok doon sa kanila eh. Sige, okay lang magsama-sama yung mga traidor doon. Okay lang naman. Mga traidor. Pero huwag naman sana niya kami maliitin dahil 4 lang kami, sir. Ganun, itapo na lang niya kami bigla. Oo. Ano ba yun? Sabi ko, bakit naman ganun? Kasi, tayong 4 lang moderator. Pero may makasama may mga kasama po kami. May mga member kami na tahimik lang. Nagtatanong sila, sir. Sabi, anong gagawin na natin ngayon? Sabi ko, dito pa rin tayo. Magsama-sama pa rin tayo dito. Total. Oo. Ano naman dahil kay BBM naman tayo lahat Ganun Tama. lang po. Then sabay-sabay tayo papasok kung kanino tayo susuporta. Parang yung ginagawa rin natin kay RTC dati. Pero hindi na tayo papasok sa kanya. Sabi ni Sherma sa akin, Jack, okay, umiyak daw siya kasi nalaman niya na siya nag-BBS. So, Si Sherma, Muslim po yan, Sir Ballpoint. Muslim po sir, si Sherma. Hiniyakan si RTC? Oo. Ay, condolence pala. Condolence kay RTC. Oo, sir. Oo, umiyak siya dahil ginawa kami, kumbaga umiyak na dahil niloko kami. Hayop, sir. Okay lang po yan. At least, panibagong naman eh. Panibagong chapter po. Chapter, oo. Sir, wag ka sana Sawa sa amin. magsawa sa amin. Sir. Ay, hindi po. Nandito lang naman tayo. Alam mo naman, basta suportahan lang po natin yung yung administrasyon. Yung mga babaliktad dyan, kung sino man yan, bahala sila sa buhay nila. Diba? Oo. Tama. Basta sir, kung ano man maliit na bagay magagawa namin tulong, sir, kung ano man sir, gagawin ko namin yan, sir. Sa akin naman, masaya lang ako pag yung magsasama-sama tayo sa pagsuporta lang sa Pangulo eh. Diba? Yun lang. At importante kasi may pagkakaisa eh. Diba? Yun. Yes, sir. Yun yung tunay na talaga, saya.